kayo ay kaya niyo ipaliwanag sa worker dahil kayo mas malapit doon, sabihin niyo. Kung hindi naman dahil ayaw niyo dumidiretso kayo at sabihin niyo yung broker ang dapat gumawa, bigyan niyo kagad sa broker. Bigyan niyo yung broker. So, yung broker naman, kung nakatanggap niya, makikita niya naman kung saan galing yan, maintindihan niya. Kung yan ay galing sa 40, galing sa prosecutor, hindi ba napaka-importante yan? Lalo na, di ba, no, yung mga nasa lending. Oo nga, yun na nga yun. Oo, napaka-importante ng mga bagay na yan na dapat ipalan nyo kagad sa magkakawa. Oo. Kaya itong mga ibang kababayan natin, yung kuma, gano'n sila. Hindi dapat tinutulungan nila. Hindi natin naiintindihan yan eh. Kaya yung mga kababayan natin, kung makadaga po kayo naman ng mga sulat o ano man, yung broker niya, trabaho niya, pariwariwala sa inyo. Ngayon, kung sakali, ayaw po nila, punta po kayo sa MECO, pwede natin i-translate yan. Tama. At yan po ang assistant donation, pero huwag po kayong gagawa ng aksyon. Ay, kasi ang sabi daw yun, mabuti nga eh. Yung mga niya, natakot niya, dinakiyati pa yun. Nakatubak po, akala niya kung ano. Oo, kaya Kapsan, ibang informasyon pang binibigay nung kanila lahat. Brokers, hindi, kasi yan, paano ka na, pinapabayad ka na, ganun. O baka mapauwi ka. Tatakbo na yan. Siyempre. Kaya nga po, kami naman dito sa MECO, nagsasabi na kami, andyan ang MECO tayo, kausyo, andyan ako yung umaga, sumawag lang ko kayo, hindi nyo maintindihan, pwede ho ninyo i-fax lang. Fax dyan ang 7-Eleven. Tama. 7-Eleven Kaya yung sa kumpanya nyo, ipafax nyo. kung kumpanya ho, i-fax nyo, patranslate nyo, pwede ho bang ipatranslate ito, at tawagan nyo po ako kung anong nilalaman ito kahit sa phone, bigyan nyo yung cellphone number nyo, isulat nyo ito sa papel, ang cellphone number nyo, contact number ninyo. At kasi minsan, meron din mga na mga broker. Ayaw nilang maabala. Pero dapat isipin nila yung worker nagbabayad sa kanila para bigyan ng service. Yes, So kung ayaw man lang nung ayaw nung tulong, pasabi nyo na lang para makarating sa amin at matulungan natin. Napakalaga yan mga kababayan, kaya huwag kayong matatakot. Baka ang iba agad matakot ngayon ako nervousin ka. Nakaka-nervousin tatakap ka na isang sulat Kasi yung kulang din ng kaalaman kung ano. Ilalaman niya, makakapagbigay ng lalo na nasa ibang bansa ka tapos tatakap ka ng isang sulat na tayo hindi nyo naintindihan. Ako pinpointed yan. Anong darating ba? Anong isipin mo? Diba? Araw-araw kakabaka nito kaya di ba? Mahirap yun, hindi ka makapag-concentrate sa trabaho mo. Kung makina yung inaasikaso mo, baka malingat ka dyan. Maisip ka, maputukulan ka ng kamay. Kaya mga kabayan, pag meron po kayong problema, lagi natin sinasabi, andyan po ang ating mga tagkapan. Dapat tumulong. At kayo po ay lumapit lang. At hindi kayo pababayaan sa abot ng kanilang makakaya. Okay? Po yan, dadaan. Ngayon, punta naman tayo rito sa ating call out at sa umagang ito, meron tayong isang panauhin. Ito'y mula sa Yongho District ng Taipei City. At siya po ay ating kakapanaim at siyempre, alamin natin kumusta siya at kumusta naman ang kanyang naging kalagayan dito sa Taiwan. Kaya narito po ang ating kababayan, walang iba kundi si Susan Valerio. Magandang umaga sa iyo, Susan. Wow, Magandang Mati umaga po kayo sa Attorney Sir. Magandang umaga, Susan. Kasi ng pangalan to, Susan, Parang Susan Valerio. Rosel. Susan Rosel. Susan, taga-saan ka sa atin? Taga-ano po ako, Bataan. Bataan. Saan sa Bataan? Hermosa. Po? Hermosa, Tagalog dyan, di ba Kapampangan? Kapampangan. Ano po ako kasi, Tagalog na, Tagalog na Kapampangan po ako, kuya. Dan nanay ko, taga-Pampanga, natay ko, Batangas po. So kasi po, pinanganak na kami sa Bataan. Ayun, kaya marunong ka Kapampangan, may pabingki. Ay, may pala, okay. May bakit po. May bakit. Ayan. Sarap ang doon mga limango alam sa... Orani yata yun, di ba? Saan ba yung maraming alimango dyan? Orani nga po. Orani. Orani ba?
sa Orani, di ba? Oo, Hermosa, wala. Oh, marami rin mga ano doon sa Orani, hindi lang Alimango. Pero yung lugar po natin kuya Dan, pinaka ano lang po yun barangay. Ayun. Na pinakakaya ng Hermosa, barangay po kami. Ang malapit po sa amin, Dinalupihan. Sinalupihan. Malapit po kasi sa Olongga po, 30 minutes, transportation. Mula sa amin, sa Olongga po. Ganun ba? Well, anyway, ikaw pala from Bataan. Ikaw ba, bago tayo pumunta sa ibang usapan, taga Bataan ka rin. Nakarating ka naman doon sa pinaka, ano ba yun? Summit ng ano? Summit ng dyan sa Bataan, yung pinakamataas. Sa Mount, ano po? Samat. Amat? Oo. Ha? Hindi na po makarating doon. Hindi ka pa nakarating doon. Alam mo, sa Kalumpangan, alam mo yung sa Kalumpangan yung Samat? Alam ko po, yung ano lang maganda, yung inanana. Marami yata doon. Oo, Samat. Yung dahon. Di ba yun ang dahon? Yung dahon na Samat. Oo, dahon yun Handa ako. Oo, yun ang binabalot doon sa Peter. Kala ko ginagawang parang ano, parang tabako. Oo, yung betel nut na gano'n. Pag pinalot mo, ipambalot na parang tao, yung tawag natin doon sa Kalumpangan, Samat, di ba? Opo, sa Mat. Yung kulay green na dahon. Okay, kung saan naman ang pamilya mo? Ilan ang anak mo? May pamilya ka na? Meron po. Ayun, nasaan sila? Nasa Pilipinas. Yung pong kasing asawa ko, taga Bulacan po, Bukawi, Bulacan. Ngayon, yung mga anak ko, nandun sila sa Bukawi po. Nasa Bukawi. So, doon ka na umuwi pag umuwi ka. Opo. Hindi na sa airport. Pero umuwi din po ako sa nanay ko pag umuwi ako ng Pilipinas. Gaano katagal ka na sa Taiwan, Susan? Ano po, attorney, matatapos na po yung 9 years ko. Balik po itong July, pauwi na po ako. Ayun. Same employer yan for 9 years mo. Isang employer lang yan. Opo, isang employer lang po. Mahal na mahal ka na ito. Wow, ate. Magaling Galing na yan. ito. Sabihin na maganda ang trabaho mo. At nakatagal ka ng 9 years. Okay naman ang trato sa'yo. Opo, mababalik po itong mga amo. Ayun. Napakang problema rito, isa po ako sa yung matalas na OFW na napunta dito. Maswerte po ako sa amo ko, ang bait-bait nila. Ayun. Problema. Eh di sagana ka nung Chinese New Year. Hindi naman po gano'n. Ganun po, pero kasi hindi naman po kasi mayaman itong mga amo ko, mga ano din po nila. Yung Middle class. Middle class. Pero mayaman sila sa pagmamahal. Ang importante yung hindi ka na di ba? Pero wala po yung anak nila. Pero ang alaga mo matanda. Wala po ako na matanda. Ang alaga mo, anong alaga mo? Yung sa bata, kasi po itong alaga ko na doon gusto, nung dumating ako doon sa grade 3 pala kasi, siyempre po siya na yung ipilistik ko kuya Dan. Ay, oo, naman ba? Ako, pag bigla na lang na yung Kakaroon ng seizure, magkaka-seizure. Oo, ganun po sakit niya. Ispal na po yun eh. Pero sa panahon na ikaw ay nag-aalaga, madalang na siya magkaroon ng seizure. Ito pong ngayon po, pag yung sinusumpong ko, minsan sa madaling araw po eh. Tapos, pagkatapos kami ng higaan, maramdaman ko talaga kasi ako ang tulog ko yung yung malalo matulog. Malalo. At pag sinusumpong siya, automatic yan, tatayo na ako eh. Lalapitan ko na siya. Kaya ko po yung mga amo ko yun. Kami yung magkatulog na Ginagawa, nagapainom siya ng gamot para kumalma. nakakatakot po kuya Dan pag sinumpong siya. Yung nagsisikisay po na yung mata niya tumitirik. Ganun po. Anong ginagawa? Pinapainom siya ng gamot. Hindi po, basta may uminom po siyang gamot. Pero siguro pag minsan po pag yung gamot na hindi na Wala tapos yung sa kanya, ayun kaya siya sinusumpong. Ngayon, itong nakaraan po ilang beses na February, ganyan sinumpong siya. Ngayon, hindi nila ang mga amo ko pinatingnan ulit nila. Pinagdagan po ng dose yung gamot niya. Hirap din ang trabaho ni Mahirap ha? Kasi walang pinipiling Alam oras mo ka. yung hirap, hindi doon sa alaga eh. Yung hirap, yung kakabahan ka, baka mamatay ito alaga. Parang, Kaya nakakatakot po talaga. Alam mo po, dumating po ako dito 2004, April. Pwede po sa inyo. Tapos, April, May, June, July, August po. August, umaga, alas 8 na umaga. Sakto po, yung dalawang amo ko, sumasok na, nalapunta na ng trabaho. Pagkatapos, yung mga kumagain ng tayo, pumunta ng US yun eh. Kasi sila mag-atawa. Pagkaalis po nila, maya-maya, ba't marinig ko ba
Ganon, sinusumpong siya. Ay, hindi ko po alam ang gagawin ko, tapos ginawa ko tinawagan ko yung mga amo ko. Sabi ko, ma'am, yung si Tom, sabi ko, Lalaki. basta, parang alam na po na nila na ganon siya, yung parang sanay na sila ganon. Kasi po itong alagaan ko kuya, at pag sinumpong siya, ganon na yung nangyayari sa kanya, pero pag mas matang siya, parang walang nangyari. Ganun talaga sila talaga, no? Ganun talaga. Opo. So, first time mo naka-experience ka ganyan, di ba ang feeling mo dahil siyempre baka Ay, ka lang, di ba? takot na takot po ako. Yung sinabi nga ng amo ko, pag maano din yun, sabi niya, basta, wag mo lang sabi sulanan, sabi niya. Alam mo, Tony, sa tino yan. Tapos, parang minamatay ko siya, minamatay ko. Tapos, kunano ko yung ulo niya. Nervous siya. Nakatakas ko siya gano'n, habang ginaganon-ganon. Parang namatama sa inyo yung katawan niya, para maano siya gano'n. Ayun, siguro sabi ni Susan, Ginagawa ko. saan? Siguro sabi mo, naku, ilang buwan pa lang ako rito, tetekok na yata ito, babago ako transfer na siya. Hawakan mo po rin dito, so. Matatapos ko na po yung gano'n. Panganay ba yan? Hindi po, bunso po. Ayun, okay. Malaki na yung panganay. Siguro magka-college na. Tuloy na po. Attorney, tuloy na po yung pangalan, babae. Second college na po siya. Ayan. So anyway, swerte sila. Andiyan si Susan. At least, yung mga amo niya, hindi nag-aalala. Before 9 years siya nag-alaga niya. Yun ang Sabitan to, sila dalawa mag-asawa, out of town yan. Kaya sa Mga bata, ganun na sila. sa 9 years nasanay ka na. Dati natataranta ka. Ngayon, pag nakita mo ganyan, relax ka lang, nag-text ka lang, ano. Sanay na po ako. Kasi po yung kuya, yung lagi siyang sinusumpong, laging natin yung mga amo ko, madaling araw siyang sinusumpong. May day off ka ba? Day off Hindi ka? ako magkano katulad na dati na kabadong-kabado ako pag gano'n. Araw na mangyayari. Pero alam ko naman po gawin ko, tatawag ako naman. Tawad na. Sa hospital. Susan, tanong niya, Tony, may day off ka raw. Ay, opo, every Sunday po ako nagdodoro. Okay yan ha. Okay. Kasi sabihin, nag-stay yung mga magulang o yung sino isa sa kanila pagka wala ka. Pag Sunday, hindi nagkakaroon ng seizure pag Sunday. para makadayap si Susan eh. Kaya, Susan, aktibo ka ba sa Radyo Pinay Fans Club? Ay, opo Kuya Dan, kwento ko po sa inyo. Mula po nung dumating ako dito na 2004. Kasi po, unang 3 years ko, tapos yung 6 years ko, hindi po ako nag-level up noon. Aba? Bali po, lalabas lang ako nun pag yung magpapadala lang ako ng pera. Marami ka na napadala. May itong paslong balik ko na. 2010 po, nung paslong balik ko eh. Kaya po nun, ayun, libo-libo na ako nagdadayap. At saka kasi, malalaki na po itong mga alaga ko, hindi na nila ako kailangan pag-Sunday. Kaya sinabi ng ako ko, pwede na daw ako mag-dayap ng every Sunday. Ayun. So, yung sa pamilya mo naman, yung mga anak mo, basta malalaki na. Opo, kung paanay ko, na 26 nagtatrabaho na po. Ayun. So, Ilan pa lahat? Ilan pa lahat ng anak? Apat na. Ang nagayi, tatlong lalaki. lahat yan iwan mo sila, no? Balik pa lang sila, no? Sa 9 years. So, kung gusto ko, nung 2000 parang balik ako grade 2 lang po, elementary, ngayon, grade 2 high school na po yung gusto. Ikaw mga Third year high school. Oo, mag siya grade 2, ngayon third year high school na. So, wala siya sa... 9 years mo naman dito, maliban doon sa mga anak mo, napag-aral mo, ano pa mga bagay na naging maganda sa buhay mo? Ano po? Nakapag-pundar na po ako ng bahay. Ayun. Ano? Po. Oh. Hindi ako dati na yung tricycle. Ayun. Ano yun? Napaupahan mo, binibiyahe ng mister. Opo. Mister ko po yung may trabaho sa mga Pilipinas. Ang pinapa-arkin mo yun tayo. Pinapaupa na siguro, pinapa-boundary. Ayun na. Kasi sa 9 years, maganda naging, Babalik ka pa. Tapos po, napag-aaral mo po yung mga anak mo. Babalik ka pa. Magulang po, ganun po. Babalik ka pa. Yung tanong ni Tony, kung babalik ka pa. 12 years, no? Ako ganito po ako. Ay, pinagdadala ko po. Kaya dati, mawala na yung na yan, yung limit dito sa Taiwan. Kasi sabi ko, ang kaya ko talaga, hindi ako ito ng pagtatrabaho. I-retire na ba
siya ngayon? Lalo na po, ang ganda ng buhay ko dito, malo na sa trabaho ko, wala akong problema. Kaya, siyempre, naisip mo na umuwi ka na kung meron ka pa namang babalikan, di po ba? Ikaw ba naman direct hire o may broker pa rin? Ngayon pong bakit ang balik ko, direct hire na po ako. Direct hire na ako ng amo. Yun, ang maganda. Direct hire o... Malaki ang mga... Yan, ang laki ng konti ng gastos mo sa pagbalik mo, ha? Oo, wala kang Tsokolate may bibili. At saka wala na yung 1.5 kada buwan. Wala na po. Ayun. Pag umuwi po ako, yung ticket ko round trip, pagod po na ako. Ano ba yun? Business class, first class. Umuwi po ako yung dito ko lang po yung binayaran ko doon sa Pinas. Galing talaga. Yan ang nagagawa ng isang magaling na serbisyo. Ano naman may papayo mo sa mga ibang listener na nakikinig ngayon na bakit mo nakamit lahat yan? Ano ba ang naging sikreto mo? Yung masasabi ko lang po sa mga kapwa ko na OFW, maging tapat po tayo sa ating mga pinaglilingkuran at sigapin po natin magawa ng maayos ang ating trabaho. Ganun po. Tama. Malayo man tayo sa ating mga pamilya, ay maaari natin silang ituring na pamilya natin yung ating amo na pinaglilingkuran. Kailangan maging masaya ka sa ginagawa mo, no? Opo. Saka po yung dedikasyon mo, dapat laging nandun sa trabaho mo na kailangan magkapagan mo na maayos yung trabaho mo para yung amo siyempre sa'yo, matutuwa sa'yo. Kung dumating sa tuwa ng amo mo sa'yo, pagdating ng panahon, gusto nilang ampunin ka, payag ka? Opo ha. Sorry, totoo yan. Pero dito, alam mo ito muna, maluwag pa rito, maraming kababayan natin, OFW, inampun Ng kanilang amo. ng amo. Oo. Yung mga matatanda rin alaga, inampun dahil nga ayaw na nilang umuwi. Ayaw na nilang umuwi na kasi nga gusto nila yung katulong nila, kasama nila sa bahay. Opo, kasi po na-observe ko po sa ugali ng mga Chinese, pag ikaw, nagustuhan ka nila, ayaw nila ng iba. Gusto niya, ikaw lang ang gusto nila. Ayaw nila ng iba. Pero kung talagang tapos ka na, ayun, wala na silang choice. Kundi, kukuha na naman ng panibago. Hanggang ikaw, pwede ka pa bumalik. Ikaw ang gusto nila. Ayaw nila ng iba. Dahil po ang nanong ugali nila eh. Yan ang ugali nila. Pero once na nasira ka, wala na. Kasi ganun nga po. Meron na yung ng amo sa'yo. Wala na po hindi na... Ni Susan, may tumawag nga sa akin yung kanyang kasamang OFW 12 taon na sa